Ang kapangyarihan ni Maya. Si Narada Muni ay isang mabuti at malapit na devotee ni Krishna. Minsan sila ay nagkukwentuhan. Ay nagtanong si Narada Muni kay Krishna, "Mahal kong Krishna, pwede mo bang sabihin sa akin ang sekretong magic ni Maya, ang iyong illusory energy, at kung paano kumilos si Maya?" Nag-aalinlangan sana si Krishna na ipakita ito sa kanya. Ngunit tinanong niya si Narada, "Talaga bang gusto mong makita ang kapangyarihan ni Maya?" Sabi ni Krishna. Sagot naman ni Narada Muni, "Opo, Krishna." Sagot ni Krishna, "O sige, maglakad tayo at sumilong doon sa ilalim ng puno." At napakainit. Sumilong nga sila sa ilalim ng puno. Sabi ni Krishna, "Narada Muni, pwede mo ba akong bigyan ng isang basong tubig?" "Opo," sagot ni Narada, dahil gusto din naman niya talagang pagsilbihan si Krishna. Naglakad si Narada Muni. Nakita niya ang sarili sa kabukiran at napakainit ng sikat ng araw. Naglakad siya sa pilapil. Sabi niya sa sarili, "Ang unang bahay na makikita ko, doon ako ay hihingi ng 2 basong tubig para ako ay makainom din ng tubig." Sa kanyang paglalakad ay lalong sumikat ang araw. Tumindi ang init. Naglakad pa siya at nakakita siya ng bahay doon sa may bayan. Kinatok niya ang pintuan ng bahay. Isang napakagandang babae ang nagbukas ng pinto. May kakaibang naramdaman na paghanga si Narada Muni. Sa unang pagkakataon niya lamang naramdaman sa magandang dilag na merong magandang mata at may mahahabang pilik mata. Ito ay mahiyain. Dumating ang ama ng dalaga at nakita si Narada Muni. Si Narada Muni ay magandang lalaki at may matipunong pangangatawan. Tinignan na muli ni Narada Muni ang mahiyaing dalaga at ito ay ngumiti sa kanya. Nalimot ni Narada Muni si Krishna at ang basong tubig na hinihingi ni Krishna. Ang lumabas sa bibig niya ay, "Tutulungan ko po kayo sa mga gawain sa bukirin upang patunayan na mahal ko ang inyong anak." Iyon ang nasabi ni Narada Muni. Nagdaan ang mga araw at tumulong nga si Narada Muni sa tatay ng babae sa bukid. Kalaunan, siya ay namanhikan. Kalaunan pa, sila ay kinasal at naging mag-asawa. Si Narada Muni ay lagi nang nagtatrabaho dahil kailangan niyang magkaroon ng ikabubuhay para sa pamilya. At nagkaroon nga sila ng mga anak. Lalo silang naging abala araw-araw sa pamilya. Lagi may papaliguang bata, pagpapalit ng mga damit, pagpapapakain, at pag-aaral at pagpapaaral sa mga bata. Hanggang lumaki na ang mga anak nila. Dumami rin ang kanilang ari-ariang baka at mga iba pang hayop. Dumami na rin pati na ang apo nila. Sabi ng asawa ni Narada Muni, "Ito na yatang pagiging lolo at lola ang pinakamasayang bahagi ng ating pagsasama bilang mag-asawa dito sa mundo. Ano sa palagay mo, Narada?" Ngumiti nga lamang si Narada. Lumipas pa ang panahon at may dumating na matinding kalamidad, isang napakalakas na bagyo.
pagbaha ng mataas sa ilog na umabot pati sa kanilang mga bukirin. Hinanod ang mga alaga nilang hayop. Ang mga gamit nila sa bahay ay inanod din. Pati na ang kanilang bahay. Isa-isa ay inanod ang kanyang mga anak. Pati na ang paborito niyang mga apo. At pinaka-mamahal niyang asawa ay inanod din. Gaano man ang pagsisikap ni Narada Muni na isalba, iligtas ang mga mahal niya sa buhay ay hindi niya magawa. Nakita niya na inaanod, nawawala ang kanyang tahanan. Inaanod ang kanyang ari-arian, ang kanyang mga mahal sa buhay. Wala siyang magawa, gaano man ang kanyang pagsisikap na iligtas ito. Kanya dahil sa kanyang kalungkutan at panghihina, sabi niya, Krishna! Krishna! Sabi niya ganon. Sa isang saglit, ay nakita niya si Krishna, kung saan kanina sila ay nakasilong sa lilim ng puno. Tanong ni Krishna, Narada Muni, ilang saglit kang nawala. Nasaan na ang pinapakuha ko sa iyong isang basong tubig? Ganoon ang kapangyarihan ni Maya. Nakakailusyon. At tanging si Krishna lamang ang makatutulong sa atin. Haribol.